So bagong lahat, nung nakaraan laban ni Pacquiao naging draw. Yung magiging laban sana ni General naging drawing. Tinawag naman ng mga fans na Uncle Nation yung Clippers dahil sa mga players na meron sila for next season. Sila yung isa sa may pinakamaraming nakuhang player sa free agency at sila din yung nakakuha ng merong pinakamaraming matatandang players. Ang pinakabatang player sa starting unit ng Clippers si Zubac, nasa 28 years old. Ngayon pa lang meron ng what if ang mga fans kung magiging healthy ba lahat ng players na nakuha nila for next season. Ang una kasi doon, ano ang gagawin ng Clippers para ma-maintain na si Kawhi ay magiging healthy for next season? Dahil sa kanya naman talaga nakasalalay yung season ng Clippers hanggang playoffs. Kailangan nilang ma-maximize na healthy si Kawhi for next year. Parang ginawa na lahat ng Clippers eh. Load management, walang back-to-back game, minutes restriction, mga target na pahinga ni Kawhi bago mag-playoffs nilatag na, advanced monitoring, nagdagdag ng reliable defender para hindi mapuwersa si Kawhi, at pinaka-importante doon, gumawa ng bagong arena ang Clippers para kapag second part ng season, hindi sila yung may pinaka-disadvantage na schedule. Noong mga nakaraang season kasi, sila yung team na laging merong pinakamahirap na schedule na naghahabol sa playoffs kapag dumating yung January until April. Dahil nakikirenta lang sila dito sa Lakers, laging sila ang merong disadvantage. Ngayon, wala nang ganong senaryo, may sarili na silang arena. Papasok ng next season, walang injury si Kawhi. Bakasyon pa siya ngayon. Sa last 3 years, nawawala si Kawhi kapag March or April kung maglalaro siya by October or start ng season. Last season, nakatapos naman siya dahil nga January na siya nakapaglaro. Ang what if ngayon ng mga fans, kung paano gagawin ng Clippers na paabutin si Kawhi until March or April. Hindi pa alam kung paano imamanage yung minuto niya. Pero dahil may history ng injury si Kawhi, magagamit doon yung load management. Parang pre-pass yun na hindi siya makapaglaro agad basta-basta. Isa pa si Bradley Beal, ang idea doon, ilagay siya bilang off-the-bench player kaysa starting unit. Si CP3 expected na mababawasan ang minuto niya at magiging backup kay Harden or kaya kay Bradley Beal. Isa pa doon, si Beal hindi nakakapaglaro sa nakarang 4 na season ng more than 60 games. Si Brook Lopez naman sa last 3 years nakapag-average pa siya ng 79 games. Si Harden nasa 70 plus game pa. Kaya si Kawhi lang din ang maaasahan kung kaya niya bang maglaro hanggang next year or katapusan hanggang playoffs dahil sa kanya naman talaga nakasalalay yung Clippers kahit pa sinong player ang ilagay doon, mapabata or matanda. Si Giannis sa hinaba-haba ng mga trade rumor sa kanya, hindi pa rin siya expected na matitrade paalis ng Bucks. Or sabihin natin kahit meron chance na umalis si Giannis, magdadalawang isip pa rin siya. Nakapag-upgrade naman sila nung makuha nila si Miles Turner kapalit para dito kay Brook Lopez. Ngayon meron pa rin silang shot blocker at floor spacer. Na-retain pa nila si Tito Bobby, isa pa nakuha si Cole Anthony. Nanalo ang Bucks last year ng 48 games. Mas mababa yon kontra sa 2024 na merong 49 games at nung 2023 season na meron silang 58 games. Based sa mga analyst, kontrolado di umano ni Giannis ang Bucks dahil sa pagre-request niya ng trade at pagkakaroon ng meeting dahil gumagawa nga ng mga transaction ng Bucks. Pero kahit hindi mag-request si Giannis ng trade or kaya kahit hindi siya makipag-meeting, hindi rin siya aalis. Dahil may isang reason doon, hanggat nandun siya sa Milwaukee Bucks at kahit sinong player ang ilagay mo doon, magiging contender pa rin sila sa playoffs. Ibang usapan na kung anong round aabutin. May dalawang teams ang expected na bababa next season. Ito yung Boston at Indiana Pacers. Parehong yung mga star player nila merong injury, isang taong hindi makakalaro. Ang Celtics nagbawas ng player sa lineup nila dahil sa tax. Pero marami ding naalis na core player. Ang natira, Derek White, Richard at si Brown. Sa Pacers naman nawala si Haliburton at wala din si Miles Turner. Pero sa history ng Pacers, lagi sila nakakakita ng player na pamalit para nangyari dati nung na-injured si Oladipo at kahit nung kay Paul George pa. Papatak kasi ngayon ang Bucks sa power ranking ng East na sila yung top 3 team in papers dahil yung power ranking basehan naman talaga ng lineup. Ang team na expected na aangat doon, Detroit. Kung ilalagay kasi sa West ang Bucks, magiging number 7 sila kumpara sa number 3 sa East. Kaya si Giannis, laging sinasabing mas preferred niyang mag-stay sa East kaysa lumipat ng West. Kung titingnan kapag base sa lineup, parang number 8 or number 9 pa ang Bucks kapag nilagay sila sa West. Kung sila ang number 3 sa power ranking sa East,
tatlong sunod naman na si Giannis nalaglag sa playoffs sa first round. Bago kasi makapag-playoffs, kailangan mo muna manalo sa regular season. Isa pa, kapag si Giannis naglalaro sa Bucks, meron siyang average na 44 wins sa nakarang 3 taon. Ang average win para sa isang playoff team sa East sa top 6 nasa 41 wins since 2022. Kung sa West, para makapasok ang isang team sa top 6, kailangan niya ng average win na 47 wins. Kaya kung titingnan, mas malaki pa rin ang chance ng lineup ng Bucks ngayon dito sa East na sila ang isa sa maging top team, at least top 3 or top 4. Kaya lagi merong assurance si Giannis sa kanyang 44 wins average sa nakarang 3 taon. Yun nga lang, kapag playoff, sinong teams ang makakatapat nila sa first round? At kung merong teams din na makakapag-improve pa ng isang player. Ito ulit ang unang beses kay Giannis na wala siyang kasamang all-star sa lineup. Ito'y napili within 2 years since 2018. Naging all-star dati si Middleton noong mga 2019. Yun ang unang beses na may kasama si Giannis na mga all-star. Hindi naman ganong kalaki ang inangat ng lineup ng Bucks, pero nasa top 3 or top 4 pa rin sila ng power ranking sa East.